Ngunit masama ang pakiramdam ni Yuka tungkol dito. Pagkatapos ng paaralan, sila ay pagod, at siya ay nagtanong kung sila ay sumuko ng ganoon kaga, dahil hindi pa sila nag-iinit, at sinabi sa kanila na kumilos na parang ang kanilang buhay ay nakasalalay dito. Pero pwede pa daw ituloy kaya hindi niya dapat murahin. At sinabi ni Ryujin na ipapakita niya sa kanya kung gaano siya katigas ng ulo. Nagustuhan niya ang kanilang espiritu at sinabi sa kanila na lumapit sa kanya, at nagmadali silang sumalakay. Samantala, malapit sa Tokyo Tower, ang lahat ay nawasak, at ang dalawang lalaking nagmamasid dito ay naisip na ito ay hindi kapanipaniwala dahil ito ay mukhang normal kanina at iniisip kung ano ang nangyayari. At ang kapitan ng demonyo at maraming halimaw ay lumitaw doon ng hindi inaasahan. Pagkaraan ng ilang oras, sila ay naubos. Tinanong niya ang mga ito kung ano ang problema sa kanila at kung sumuko na sila, ngunit sinabi nila na hindi pa sila sumuko at inatake siya. Ngunit hinarang niya ang kanilang pag-atake at pinaputukan sila ng mga mahiwagang bala. Pagkatapos ay inatake siya ni Yuka mula sa likuran, tinanong kung siya ay nakabakaka, at sinabing hindi. Laking gulat niya nang makaiwas siya sa kanyang pag-atake at pagkatapos ay binaril siya sa kanyang ulo. Sinabi niya sa kanila na magpahinga, at masaya siya dahil sa wakas ay may oras na silang magpahinga, nagpupunas sila ng pawis at umiinom ng tubig. Tinanong siya ni Ryujin kung masyado siyang malakas, at sinabi ni Ruka na malakas siya hanggang sa puntong kahit siya, ang nangungunang estudyante sa akademya, ay hindi makalaban. Sinabi ni Yuka na hindi siya kapantay ng ibang mga estudyante, at tumingin siya sa kanya habang iniinis niya ang kanyang nakagawiyang mukha. At sinabi niya sa kanila na muntik na siyang mamatay dahil sa isang traffic accident. Nakuha niya ang kapangyarihang ito nang magkamalay siya. Ang dahilan ay hindi alam, kaya sinabi niya sa kanila na itigil ang pagtatanong nito. Sinabi nila na ang kanyang malapit kamatayang karanasan ay nag-trigger ng paggising ng kanyang kapangyarihan. Habang iniisip ni Yuka na pareho silang gullible at iniisip na ang mga tingin sa mukha nito ay nagsasabing nagawa niyang linlangan sila, naisip niya na baka may dahilan siya para sabihin sa kanila ang totoo. Dahil pilit niyang itinago ito, naisip niya na mas mabuting huwag na itong tingnan pa. Tiningnan niya ang mga ito at naisip na lahat sila ay mapanlin lang. Sa kanilang paglalakbay, sinabi ni Ryujin na ito ay isang mahusay na sesyon ng pagsasanay, at sinabi ng kanya siya ay matigas. Sinabi niya sa kanya na ito ay dahil sinanay niya ang kanyang sarili, ngunit siya ay nagugutom. Kailangan na niyang umuwi at magluto ng pagkain para sa mga makulit niyang kapatid. At nang tanungin siya kung nagluto na siya ng kanyang pagkain, sumagot si Ryujin ng oo. Ngunit sinabi ng bida na sa kabila ng kanyang hitsura, nagagalit siya at tinanong siya kung ano ang ibig sabihin ng ad na ito at tinanong siya kung palagi siyang kumakain sa labas. At sinasabi niya sa kanya na madalas siyang kumakain ng mga tasa ng noodles. Natigilan siya at nagtanong kung iyon lang ba ang kinain niya. Sinabi sa kanya ni Kusanagi na ang mundo ay naging komportable, ngunit sinabi niya sa kanya na ang kanyang katawan ay hindi mananatili kung magpapatuloy siya sa kanyang hindi malusog na mga gawi sa pagkain. Tinanong siya ng pangunahing tauhan kung siya ba ang kanyang ama, ngunit sinunggaban niya ito at sinabihan siyang pumunta sa kanyang lugar dahil ipaghahanda siya ng pagkain para sa kanya. Pero sabi niya hindi. Hindi siya nakinig sa kanya at sinabing napagpasyahan na ito, at naisip niya na siya ay isang malakas na tao. Nakarating sila sa kanyang tahanan, at ang kanyang mga kapatid ay dumaikit sa kanya at nabitin sa kanyang braso. Humingi siya ng tawad, dahil kailangan niyang alagaan ang kanyang mga kapatid. Ginamit niya ang mahika, at lumulutang sila sa hangin. Hindi raw siya dapat mag-alala tungkol dito. Pero mag-aalala daw siya rito at tinawag siyang tulala at sinabihan siyang huwag gumamit ng mahika sa loob ng silid. Nagalit siya at sinabing wala siyang narinig na gumagamit ng mahika kapag naglalaro.
Habang nilalaro ng ate niya ang buhok niya, sinabihan siya nito na napag-alitan siya. Sabi ni Raiji, medyo unexpected daw ang pagiging magaling niyang mag-alaga ng mga bata. Naalala ni Aden noong umiiyak ang mga bata pagkatapos ng sakuna. Sinabi niya na ang mga bata ay mahalaga kung tutuusin. At sinabi ni Reggie na parang matanda na siya ngayon, pero sinabihan niya itong tumahimik. Nakahanda na ang pagkain, at lahat sila ay nagtipon sa paligid ng pagkain at nagdarasal. Nagpasalamat siya sa pagkain, at nagsimula na silang kumain. Nagustuhan ng bida ang pagkain at nagtaka kung paano ito mula noong huli siyang kumain ng lutong bahay, dahil matagal na siyang nakikipaglaban kaya napabayan niya ang sarili sa proseso. Tinanong niya siya tungkol sa kanyang mga magulang habang pinupunasan ang bibig ng kanyang kapatid na babae at sinabi sa kanya na wala siyang ama at ang kanyang ina ay nagtatrabaho ng gabi, kaya siya ang gumagawa ng gawaing bahay at pag-aalaga sa kanyang kapalit at nakakuha ng part-time na trabaho sa kanyang libreng oras, at napagtanto ng pangunahing tauhan na siya ay mapupuno. Sabi ni Raiji mahirap pero kinasusuklaman. Habang siya ay mas napuputok, mas mahirap ang isang bagay, at ipinakita niya ang kanyang biceps at naisip na mayroon siyang magandang kalamnan sa gabi. Humingi siya ng paumanhin sa pananatili sa kanya dahil sa pagiging makasarili ng kanyang kapatid, ngunit sinabi sa kanya na huwag mag-alala tungkol dito dahil hindi masamang gawin ito paminsan-minsan. Nagpasalamat siya ngunit sinabing wala siyang ginawa para maging marapat sa kanyang pasasalamat. Pero nagpasalamat daw siya dahil kay Ruka. Sinabi niya na siya ay naging mas maliwanag kaysa dati, at naniniwala siya na ang lahat ay salamat sa kanya. At ang bida ay nagtaka kung mayroong isang romantikong uri ng bagay. Tinanong niya ito kung nagustuhan niya ito at sinabing walang paraan na magugustuhan niya ito dahil pareho silang hindi bagay, kaya natural silang dumikit sa isa't isa. Yun lang. At sa tingin niya ay katulad niya ito. Kinabukasan, pumasok sila sa paaralan. Tinanong siya ni Yuka kung bakit sila late. Sinabi niya sa kanila na hindi madyay gising si Kusanagi, sa nakikita nila, humihikab pa siya. Tinanong nila siya kung mayroon silang sleepover o sinasanay si Adan. Inisip ng bida kung paano sila nagkikita ng natural, ngunit hindi niya ito pinansin. Pagkatapos ay dumating ang mga pulis at nagtanong ng ilang minuto, at nagtaka siya kung bakit sila bumalik muli. Humingi sila ng paumanhin sa paulit-ulit na pag-istorbo sa kanya, ngunit mayroon silang apurahang bagay. Sinabi ng opisyal na si Tsunade Karen na ang mga hayop ay nagsimulang lumitaw ng abnormal sa nakapalibot na tore ng Tokyo, kaya posibleng nauugnay ito sa kalamidad. Kaya't pumunta lamang sila upang hingin ang kanyang kooperasyon. Estudyante pa lang daw siya, pero nagawa niyang pigilan ang isang kalamidad ng mag-isa kaya hindi siya nababagay na ikategorya bilang isang estudyante. Sinabi nila na sobra-sobra para sa kanila lamang ang humawak nito, ngunit tinanong ng pangunahing tauhan kung ayos lang bang sabihin iyon ng isang pulis, at sinabi ng opisyal na ipinakita nito ang lawak ng kung gaano kalayo sila napadpad sa isang sulok, kaya hiniling niya na makipagtulungan siya sa kanila. Sinabi ng bida na kung okay lang sa kanila, ipahiram niya sa kanila ang kanyang kapangyarihan, at natutuwa sila. Naisip niya na bagamat gusto niyang iwasang tumayo, hindi siya papayagan ng sitwasyon. Sinabi sa kanya ng opisyal na nararapat nilang bayaran siya, kaya dapat siyang manatili sa kalmado dahil sila ang makikipag-ugnayan sa akademya. Nais din silang tulungan ni Yuka at ng kanyang kapatid, dahil dapat nilang suportahan sila mula sa likuran. At sinabi rin ni Ryuji na bibigyan nila sila ng tulong. Sinabi ng opisyal na nagpapasalamat siya sa naisip, ngunit imposible para sa kanila na tumulong. Sinabi nila na sila ang mga top-level na estudyante ng akademya. Sinabi ng opisyal na sila lamang ang nangunguna sa loob ng akademya, ngunit pinag-uusapan nila ang antas para sa tunay na labanan at tinanong sila kung alinman sa kanilang kapangyarihan ang katumbas ng kanya. Hindi sila nakaimik,
kaya sinabihan sila ng opisyal na bumalik sa akademya at sinabihan ang bida na sumakay sa kotse. Tumawag ang bida at sinabing maabutin nila siya, at nag-isip sila sandali, sinabing gagawin nila, at masayang pumasok sa loob. Nang maglaon, sa punong tanggapan ng pulisya, sinabi ng komisyoner na daan-daang mga hayop ang lumilitaw malapit sa Tokyo Tower, kaya kailangan nilang mag-set up ng isang countermeasure bago sila magdulot ng pinsala sa mga sibilyan. Aniya, humingi sila ng kooperasyon sa mga mag-aaral na gumanap ng aktibong papel noong kalamidad na nangyari sa akademya ilang araw na ang nakararaan. Hiniling niya na tumayo si Kusanagi. Siya ay tumayo, at ang opisyal ay nagtaka, paano may isang maliit na batang lalaki sa ganitong uri ng lugar. Sinabi ng isa pang opisyal na siya ang nakatalo sa amo noong panahon ng kalamidad sa academy. Ngunit parang basura ang sinabi niya sa opisyal na si Tsunada, na nakikinig sa kanilang pag-uusap at naisip na dapat silang tumahimik. Hiyang-hiya naman si Aidan habang nakikinig dito. Sinabi ng opisyal na si Kusanagi ang estudyanteng nagpatigil sa kalamidad sa akademya. Nakita niya siya sa pagkilos ng malapitan, at halos walang sino man na ang kapangyarihan ay nasa parehong antas ng sa kanya. Sa kauna-unahang pagkakataon sa nakalipas na mga dekada, nasangkot siya sa kalamidad, kaya naniniwala silang kailangan ang pakikipagtulungan sa kanya. Sinabi niya sa kanila na tretuhin siya bilang isang kapwa collaborator sa halip na isang mag-aaral. Ngunit sinabi ng mga opisyal na isa lamang siyang estudyante. Kaya bakit siya kumikilos ng buong pagmamataas sa isang lugar na puno ng mga propesyonal? Sinabi ng komisyoner na ang dapat nilang gawin ay nananatiling pareho, kahit na may isang tagalabas sa kanila. Dapat nilang agad na lipulin ang mga hayop at sabihin sa lahat na bumalik sa kanilang mga pwesto. Pagkaalis nila, sinugod siya ng opisyal na si Sido at humingi ng paumanhin sa kanilang inasal. Pero ayos lang daw, dahil baka masama ang pakiramdam nila sa pagdating niya, at naisip niyang mature na siya. Tumingin siya kay Officer Tsunata, na nanginginig at umiiyak. Tinanong niya siya kung ano ang kanyang ginagawa, at sinabi niya na siya ay natakot na pigilan sila. Sinabihan siya ng pangunahing tauhan na huwag pansinin ito, dahil wala siyang pakialam, at naisip niya na napakabuti niyang tao. Nang maglaon, habang papunta sila sa Tokyo Tower, tinanong ang opisyal tungkol sa kanilang kapangyarihan sa pakikipaglaban, at sinabi niya sa kanya na mayroon silang 80 salamangkero. Karamihan sa kanila ay nasa gitnang ranggo, at iilan lamang ang may mataas na ranggo. Naisip ng bida na ang mga middle rank na mages ay maaaring gumamit ng level 2 magic, habang ang mga high rankang mages ay maaaring gumamit ng hanggang level 3 magic. Sinabi nga niya na baka nakakaawa ito, ngunit dahil nakakagamit siya ng level 4 synthetic magic, siya ang pinakamalakas nilang paraan ng combat power. Tinanong siya ng bida tungkol sa plano ng labanan, at sinabi niya na ito ay isang purong magic battle sa labas ng labanan, ngunit sinabi niya na hindi ito matatawag na plano ng labanan. Naisip ng pangunahing tauhan na walang magiging problema sa mga sundalong demonyo at mga magic beast. Ngunit ang pagiging nasa isang mas mataas na plano kaysa sa kapitan ng demonyo ay may mas mataas na katalinuhan, kaya kakailanganin nila ang countermeasure para doon, dahil ang direktang labanan ay hindi matatawag na diskarte sa labanan. Tinanong niya ang opisyal, at sa kanyang nakita, tila walang kagamitan. Sinabi niya na iyon ay dahil walang kagamitan na may kakayahang lumaban sa mahika at mga hayop, at madalas silang pumunta sa labanan gamit ang madaling ilipat na mga outfits o suit. Tinanong siya ng bida kung dati ay may mga anti-best na kagamitan, at ang sagot ng opisyal ay oo. Bihira na ito ngayon dahil halos wala na, kaya ang Mage Noble lang ang mayroon nito. Nagtataka siya kung bakit napakaraming kagamitan noon, kaya paanong posible na wala ito. Naisip ni Aidan, bagamat alam niya ang pagbaba ng Opiko at mga salamangkero,
na nagtaka siya kung ano ang nangyari sa nakalipas na 50 taon. Nakarating sila sa Tokyo Tower, kung saan nagtipon ang isang hukbo ng mga hayop. Tiningnan sila ni Kusanagi mula sa tuktok ng gusali at inisip na hindi nangyayari ang kalamidad, ngunit abnormal ang kanilang bilang at nagtaka sila kung ano ang nangyayari. Ang mga opisyal na nagsalita ng masama tungkol sa kanya ay natigilan nang makita ang napakaraming halimaw at nagtaka kung ito ay totoo. Sinabi nila na sila ay higit pa sa nakasaad sa ulat. Salamat po sa panonood.